So ngayon ay nagbabalik tayo kasi meron akong hindi na pag-usapan kanina nung kami ay kaming tatlo nila Spokes Harry. So ngayon ay na ano bang title natin dito? Bakit hindi na cite in contempt si Marlica? At ang sinumpaang salaysay pa rin na kasinungalingan ng aking kaibigan. Okay? Ng aking kaibigan. Okay? Si Mother Pebbles. Alright? So tuloy natin yan kasi isa-isahin ko. Sa mga kababayan, si Night in Contempt, si Doc Lorraine, si Mark, si Sas, at sino yung isa? Si ano ba, ka Eric? Sino ba? Basta apat sila na cite in contempt. Ngayon, bakit hindi na cite in contempt ang inyong palanggang Maharlika? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na si ka Eric, tama. Gusto ko lang sabihin sa inyo muli na ni isang letter, correspondence, walang pinadala sa akin ang mga bangag dyan sa TRICOM. Alright? Ngayon, mga kababayan, wala silang pinadalang letter na kung saan iniimbitahan nila ako para maging resource person. So, puro lang sila sa media na inibitahan ay si Claire Eden Contreras. Ganda ng pangalan ko. Akala nyo yan? O, di ba? Pang Hollywood ang aking pangalan. Si Jason sa na-contempt pa? Hindi. So, ngayon, mga kababayan, unang-una, iniimbitahan tayo doon para maging resource person. Para daw tayo ay makatulong again in aid of legislation. Pero lahat yun ay mga kadyutahan lang ng HUAD or ng Tri-Committee. Ang purpose talaga nila ay ipakontempt kami, 'di ba? I-contempt kasi ang inimbitahan nila doon ay mga lahat halos ay pro Duterte vloggers o pro Filipino vloggers. Pero yung isang nagpakalat, okay, hanapin ko nga dito, nagpakalat ng kasinungalingan kay Vice President Sara, which is Vice President Sara. Alam niyo, di ba, nung tinanong ko yan kay Inday Sara kung aware ba siya sa mga fake news, mga fake news, mga vloggers na ginigipit sa TRICOM. Remember that? Tinanong ko si Inday Sara doon sa The Hague. Ngayon, mga kababayan, pero hindi nila pinatawag yung pangalan ni nung Manuel Arevalo Ramilo na nag-post ng fake code card na kung saan na inuugnay niya o naging malisyoso na inuugnay si Vice President Sara dito sa PBA player na nag-amok noong 2022. Kung natatandaan ninyo, okay, itong issue na ito, 2022 pa, na nagbigay si Vice President Sara ng ng mensahe doon sa pag-aamok nitong isang panununtok nitong si John Amores. Kaya binigyan siya ng words of encouragement from from Vice President Sara na kung saan ang sabi nga dito, Amores was recently expelled from the heavy bombers and suspended from the NICA o NCAA due to his punching spree against the College of St. Benilde Blazer last month. Okay, posted a photo of the letter from the office of the Vice President. Ngayon, tinwist nila yon ng kanilang fake card na sinabi daw ni Vice President Sara, John is a very good kid and I know him personally. He could not have shoot anybody without any valid reason. Maybe it's self-defense, okay? Para maprobo. Basta, yun ay kasinungalingan. So, sinabi ni Indayan Sara nung tinanong ko siya na hindi pinatawag. So, ngayon, nabalik tayo. Bakit si Maharlika hindi na contempt? Okay? Na cite in contempt. Unang-una, ulitin ko po, wala po silang pinadala na invitation sa akin. Ni isang invitation, walang pinadala para sana maging resource person ako. Pero siyempre, mga kababayan, bakit naman ako uuwi sa Pilipinas? May death threat nga ako. Ang gobyerno nga mismo ni Marcos ang magpapagurgur sa akin. Di ba? Poprotektahan ko ang karapatan ko, right to life. By the way, sa mga nagtatanong ng HAT, available po yan sa ating
YouTube merch. Okay? So, you can buy a ball jack. Alright? At marami pang ibang mga merch natin dyan. May karapatan akong protektahan ang aking buhay para hindi ako magorgor ng mga bangag. Hindi nila ako na-cite in contempt kasi alam nila wala silang jurisdiction sa akin. Ganun lang kasimple. Okay? Pero ngayon, dahil nga dinawit na naman ang aking pangalan, syempre, talagang alindog ko, kumakabog-kabog sa banga. Alright? Kumakabog-kabog sa banga. Kaya talagang, dahil sa sobrang gigil naman, syempre kahit naman sino, di ba, na kakampi ni bangag, manggigigil talaga kay Maharlika, kay Harry Roque, yung ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Di ba? Ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. So, manggigigil ka talaga. Lalo na kung sinasamba mo yung addictus na si Marcos Jr. Okay? Sabi ni Abdul Talim, thanks to Miss Pebbles. Alam mo, hindi ko kasi during the event, anong vlog namin kanina, paano daw ako maging kaibigan, Nino? Okay? Sino nagsabi paano ako maging kaibigan? Alright, tingnan natin to. Okay. Ngayon, tignan ko muna itong mga, kasi pinupuri. Okay, tingnan. Sinong pa ang salaysay? Alright. Okay. So, natutuwa yung mga kampo ni Lisa at ni mga bangag. Dahil sa sinumpaan salaysay ni Pebbles. Alam nyo, kayong mga, si Crisette, friends kami may group kami. Hi Crisette, how are you my beautiful baby girl? Little sister na lang, kasi mas bata yan sa akin. Kung si Sas pa lang baby girl, so siya ay little sister. Alright, naman pag mga magaganda, dapat yan sister. Okay, mga alindog na katulad ko. Okay, so ngayon, mga kababayan, yun na nga, dinidiin na nga, ito na nga, tinitwist na ng mainstream media ang sinumpaang salaysay ng isang vlogger na kakilalang kakilala ko. Kung pupuruhan ako ng pupuruhan, di ba, Mother Pebbles, magkakapuruhan kami. Okay? Pero gusto lang ipaunawa sa inyo, talagang sabi ng News 5, sa isang sworn affidavit, inilahad ng vlogger na si Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang mastermind sa likod ng viral na polvoron video na inedit para magmukhang gumagamit ng illegal na polvoron si President Bongbong Marcos. Si Harry Roque hindi marunong mag-edit. Okay? Nagpapaturo pa nga yan. Nasa Netherlands kami. Hindi nga marunong yan mag-StreamYard. Okay? So, Mother Pebbles, aminin mo na kasi na inutusan ka ni Lisa Tanas. Okay? Aminin mo na ng bonggang-bongga. Hindi marunong si Harry Roque. Bakit ka naman ganyan? Huwag ganon. Okay? Tapos sabi ng kasi nitong ng media, although opinion mo yun, sabi ng mainstream, ayon kay Cunanan nagkaroon ng private dinner ang ilang Pro Duterte vloggers at personalities matapos ang mahisog rally sa Hong Kong July 24. Totoo naman yun. Okay? Ngayon, ayon kay Cunanan, sa naturang pagtitipon, sinabi umano ni Roque na nakakatanggap, sa pagtitipon, sinabi umano ni Roque na nakatanggap siya ng isang screenshot kung saan makikita umanong gumagamit ang pagulo ng polvoron. Ako yung nag-send kay Harry Roque. Okay, ito lang ang gusto ko. Alam nyo, sa dami kong nakakausap, kahit mga kaibigan, alam nila yan. Pag mga sensitibong bagay, I don't trust anybody, anyone. Kaya di ba, Mother, tinatanong mo ko, palangga, di ba? Ito magkatapatan lang tayo, Mother, hindi tayo magkaaway. Katotohanan lang. Pag tinatanong mo ko sino yung source ko, anong meron ako, hindi ko binibigay sa'yo, which is sinabi mo naman yan. How much more kung binigay ko, di, kawawa naman yung aking mga puting ahas. Baka mapahamak mo at mapatay sila. O magurgur sila. So kahit sino, kahit si Harry, kahit sino pang, kay si Hoda, kahit yung mga kaibigan kong nakakasama ko, sa pang-araw, sa travel and everything, lagi kong sinasabi sa kanila, I'm sorry. Hindi ko pwedeng sabihin ang importanteng bagay sa inyo dahil ayokong mapahamak ang aking mga puting ahas. Kasi hindi ko alam, baka awayin niyo ako later. Which is true enough.
Okay? Kasi ako pinagkakatiwalaan ako ng mga puting ahas. Kaya mother, nung tinatanong mo ko palang gaganto ganon, bakit, di ba sinabi ni Mother Pebbles kanina, nagtataka siya bakit ako, may araw na akong hawak pero siya wala pa. Tama ba ako? Sinabi niya kanina, bakit kami daw may mga hawak na about sa video, about sa pulburon, pero wala siya. Kasi in-entrust yun sa akin ng puting ahas. At hindi ko pwedeng i-share kahit kani-kanino yon. Kasi nagkaroon ng premiere night. Okay? Nagkaroon ng premiere night. So tama yun, hindi ko pwedeng sabihin kahit kay Hari, kahit kanino. Ayokong magurgur ang ang what do you call it? Ang ating mga puting ahas. Ngayon, mga kababayan, kaya may totoo din sa sinabi ni Pebbles. Alright? May totoo din sa sinabi ni Pebbles doon na wala siyang alam, wala pa siya talagang video, kasi ayokong i-share. Kasi ang grand plan ko talaga na ipalabas ko ng premiere night. Okay? So ngayon, even nga dito sa mga kaso ko na ibinato sa akin ng mga bangag at nire-require nila, gusto nila mag-discovery, sinisubukan nilang i-dismiss ang aking anti-slap para malaman nila kung sino ang ang aking mga puting ahas. Ano ang sabi ko sa lawyer ko? Unang-una, nag-apply kami ng protective order. Napoprotektahan namin, may batas naman sa California, napoprotektahan ko pala yung aking mga puting ahas. At even sinabi ko sa lawyer ko, honestly, I cannot give you names because I don't really know them. The only I got, sabi ko, ay yung mga information na binibigay sa akin, doon ako dumidepende sa mga information, sa mga dokumento. Hindi ko kailangan itanong ang pangalan nila, address nila o phone number. At lahat yan ang nakalagay puting ahas. Alright? So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito sa, very simple lang. Kaya hindi ako na-contempt. Alam ng mga hangal dyan sa Congress, yang si Acop, si Abante lahat, na wala silang jurisdiction sa akin. The only thing na pwede nilang gawin sa akin, ipagurgur ako. Okay? Yun. Ngayon, huwag kayong magdiwang. Imagine ninyo, kayong mga mainstream media, katawa-tawa kayo. Pinaniwalaan nyo si Talakera. Yes, kaibigan ko si Pebbles. Pero paano mo papaniwalaan si Pebbles? Okay?